Magandang lalaki ho ako, sabi ng nanay ko. Sana all. Happy birthday, Direk Sheikh Mamaril. Happy birthday! At salamat sa masarap at malutong na balat ng lechon. Thank you very much. Sarap dito talaga. Pag nagbo-birthday pala dito, ganun ba? Pag nagbo-birthday dito, automatic yung tinataasan ng sweldo. Ganun. Sana mag-birthday na ako. Sana all. Sana all. 9:38 ang ating tumpak na oras. Magandang gabi, Brother June Banaag po sa programang Dr. Love Radio Show. Ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 11 ng gabi. May baon ho ako na calamansi juice. Para maiwasan yung mga uubo. Di ba? Calamansi juice. Bumili ka ng maraming calamansi. O kung may tarim ka ng maraming calamansi, yun, gawin yung juice. Vitamin C, calamansi. Yeah? Ang bayabas ay vitamin B, bayabas. Ano ba? Gusto mo ng vitamin D? Meron kang makukuhang vitamin D sa prutas na duhat. Vitamin D. Merong vitamin L sa langka. Ano, pampaputi ng kilikili ang kalamansi? Totoo ba yun? Kailangan daw yan, samahan mo ng ano yung parang bato na puti, tawas. Ay, nako. Gandang gabi ho, welcome sa ating programa. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila at sa iba't ibang himpilan all over the Philippines, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay tayong napapanood at napapakinggan po sa Facebook page ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. For comments, messages, suggestions, pagbati, topic na gusto nyong pag-usapan natin, liham kasaysayan, hanapin lamang po ninyo at i-follow ang ating Facebook page na Dr. Love. I-share din po ninyo sa ang ating live stream, ang ating episode na ito sa inyong mga kaibigan ng pakinabangan po naman. At sa lahat po ng mga may signal cable, tayo po ay napapakinggan sa Signal Satellite Channel 305. Pwede rin kaming mapakinggan live sa Signal Play app. Yun, maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa ating email address. Ang ating email address ay drlove5@gmail.com or pwede ho sa ating Dr. Love Facebook Messenger. Otherwise, pwede po kayong magpadala o tumawag sa ating mga hotlines. Ang hotlines po natin, 863-15788 at 863-16674. Ay, yung mga hahabol na gustong sumama sa atin sa South Korea para makaramdam ng konting lamig naman sa South Korea. Spring sila ron spring. May lakad po tayo. Meron tayong pilgrimage sa Naju, Korea sa April 23 until April 28. April 23, siyempre pupuntahan natin ang Naju, Korea, and then yung mga remaining days, bukod sa kainan, tayo po ay mamamasyal sa iba't ibang mga tourist attractions sa South Korea at magsha-shopping sa gabi sa Myeongdong District at magsisimba sa Myeongdong Cathedral. Ayun! Ngayon, kung kayo po ay meron kayong existing na visa sa South Korea, pwede pa ho kayong humabol. Tumawag lamang po kayo kay Edna Calleja, yung ating pangalan, yung ating kaibigan. Si Edna Calleja makakapagbigay sa inyo ng information. Ang bilang ho ng kanyang telepono, 0925-752-2230. Ulitin ko po ang name niya, Edna Calleja. 0925-752-2230. Yung mga nagtatanong ng ating Marian Pilgrimage, it will be in October. Wow! Punta tayo ng Lourdes, France. Punta tayo ng Paris.
Punta tayo Sana all. Sana all tayo dyan. Padre Pio, San Giovanni Rotondo. Dami tayong pupuntahan. October of this year, meron tayong Marian Pilgrimage. Samahan nyo kami at maging isa kayo sa mga pilgrims po ni Dr. Love. Maraming salamat sa inyo. Samantala, pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Miyerkules. Wala si Fatima. Meron siyang speaking engagements, may doctor's appointment siya. So, wala tayong reflections ni Fatima Soriano. Otherwise, ang mga music natin ay mga awiting mag-i-inspire sa atin. Aba, teka nga pala. Katatapos lang ng Semana Santa, katatapos lang ng mga pagninilay-nilay. Mga magulang, kumusta kayo at kumusta po ang mga anak ninyo? Kaninang tanghali, kaninang tanghali ay meron pong mga kabataan na nag-away, 3 lalaking teenagers at isang batang lalaki ang binaril sa ulo doon sa Taguig. Alam mo ba yun? Rome, hindi mo alam yun? Doon sa may tapat ng simbahan, doon sa may karsada papasok sa Taguig Elementary School, doon sa lugar na yon, binaril. Nakuna ng CCTV camera. Yon. At balita natin kaninang hapon, nagsimula ng damputin ng mga pulis ng Taguig City ang mga suspects. Ang babata, mga teenagers, mga magulang. Asa ng mga anak nyo itong oras na ito? Kita nyo, ang mga kilos ng ating mga anak, babalandra po yan sa mga magulang. Asa ng mga magulang noong mga sandaling yon na ang kanilang anak ay pumapatay ng kapwa-tao? Sas, bakit ganyang kalakas ang loob ng mga kabataang ito? Maghimas kayo ng rehas ngayon, mga kuneho kayo. Anong pagmamalaki niyo sa amin ngayon? Buwisit kayo? Katatapos lang ng Semana Santa? Baka ito pa yung mga batang makikita mo sumusunod-sunod sa mga nagpipinitensya. Sas. Yun, bahala kayo sa buhay nyo. Maghimas kayo ng rehas. Oo. At makatikim kayo ng luto ng langit dyan sa sa kulungan, mga buwisit kayo. Asa ng mga magulang? Mga nanay, mga tatay, asa ng mga anak nyo at this time of the night? Mag-aalas 10 na ng gabi. Baka naman naggagala pa ang inyong mga anak. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay 3 ng buwan ng Abril at ang mabuting balita ay matatagpuan sa 24 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 13 hanggang 35. Nang araw ding yun, may 2 alagad na naglalakad patungong Emmaus. Isang nayon, may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit, siya'y hindi nila nakilala na parabang natatakpan ng kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at ng mga tao.
Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasama namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganun nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo? Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya ay pinigil nila. "Tumuloy ka muna sa amin at palubog ng araw at dumidilim na," sabi nila. Kahit sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-pira sa iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon doon ng 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga taong ng mga ito sa 2, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita kay Simon at isinalaysay naman ang 2 nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay." Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, ang ating oras, alas 9:53, 7 minutes before 10 o'clock. Ngayon po ay Miyerkules ng gabi at atres na ho ng buwan ng Abril. Ang bilis na, malapit nang umabot ang Mayo, Hunyo. Pagdating ng Hunyo, tutugtog na ho tayo ng Christmas songs. Ang bilis, di ba? Kaya nga sa buhay natin ito, dapat alamin natin ano ba ang nagagawa natin. Meron ba tayong legacy na iiwanan sa mundong ito? Naging mabunga ba ang buhay natin nung tayo nabubuhay? Nako, sa amin hong edad na ganito, 72, 73, kami ho palubog na ang araw namin At hinihintay na lamang namin ang pagpikit ng aming mga mata at makaharap natin ang ating Panginoon at the end of the day. Well, anyway, ang kasama natin ngayon, Direk Joey. Ang kasama natin, magandang gabi sa iyo, Direk Joey. Isa sa mga barkada ho natin dito na bihira natin makasama sa ating programa at napakalaking karangalan para makasama ho natin siya pagka wala si Direk Sheikh Mamaril. Maraming salamat. Sasamahan ho tayo ni Direk Joey hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Samantala, atin pong panoorin ang ating episode ng Face to Face, Hirit ni Dr. Love. Nako, ito naman ang problema dyan sa mga sinampay. Kapag napuno na ang sinampay,
Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga... Alam ba ninyo, meron palang mga bahay na walang sampayan. At ang sampayan nila, sampayan ng barangay. At yung kaso ng pagsasampay, nakarating pa sa barangay. Naging issue pa yan sa barangay. Kaya ang ginawa ng barangay, binigyan sila ng date ng pagsasampay. Yung isa MWF, yung isa TTHS. Yun lang, hindi pa masunod. Kaya nagkakagulo. Parang si Bayani Fernando, di ba? Nung bago si Bayani Fernando sa MMDA, sabi niya, huwag tatawid sa EDSA, nakamamatay. Hanggang naglalagay ka ng malaking tarpaulin doon, huwag tatawid, doon naman tumatawid ng tao. Diyos ka. Ilagay mo kaya doon. Tumawid kayo sa EDSA, nagmamatay kayo. Baka walang tumawid. Atin hong panoorin ang ating face-to-face hirit ni Dr. Love kapag napuno na ang sinampay. Narito. Nanay Emily, ano ang problema mo sa sampayan ninyo? Kasi ma'am, nung isang araw, nakita ko yung sinampay ko, nakakalat sa daanan. Tama ba naman yun? Nagkukusot ako maghapon. Tapos yung sampayan, yung mga sinampay ko, nasa daanan ng tao. Bakit ano nangyari? Siguro ma'am, alam ko na kung sino may kagagawan nun. Okay, so kinalat lang. Anong sa tingin mo? Pinutol ba yung sampayan? O tinanggal talaga ang mga sinampay mo at kinalat ng kusa ron? Ayun, tinanggal niya, tsaka hinawi niya pa yung iba. Sino yung suspect mo dito? Walang iba, kundi yung kapitbahay ko. Bakit nagkaganito kayo sa sampayan? Tuwing nga po, MWF, ako ang tagalaba. Ako ang maglalaba sa lugar namin. Kasi doon lang naman siya sa kabila eh. Di alam niya na naglalaba ako kasi kusot-kusot eh. Hindi ako nagwa-washing, wala akong washing. O ngayon, pag naglaba ako, nakita ko, nauna pa siyang magsampay. Tama ba yun? So, ibig sabihin naglaba siya sa schedule na hindi niya dapat? Hindi niya dapat kasi... Okay. Kasi anong araw to? Kung MWF ka, siya naman ay TTHS. Kailan ito nangyari na nakita mong nakakalat ang mga sinampay mo? Nung Monday po. Nung Lunes? Lunes. Naglaba ako ng uniform. So, nag-usap kayo. Tinanong mo ba siya? Pinuntahan mo ba siya? Sinita mo ba siya? Hindi ko na siya pinupuntahan kasi nag-usap na nga kami sa barangay. Okay, so ang feeling mo ay parang sinasadya na lang niya, yung mga nangyayari. Sa tingin mo ba hindi hinangin lang? Ay, hindi ma'am. Wala namang kahangin-hangin nun eh. So talagang ipinaglalaban mo? May nag-ano nun ma'am. May gumawa nun. Okay, naitapon yung mga nilaban mo. So, ang ibig mong sabihin, nadumihan? Nadumihan. At ang isa pa, hindi lang yung, yung tungkol sa sampayan. Yung mga binabato niyang salita habang nagsasampay. Tama ba yun? Pinariringgan ako? Porkit ganito ako, sisenta na ako? Okay. So habang nagsasalita ka, may mga parinig pa sa'yo habang nagsasampay siya. Opo, Ma'am Carla. Nako, siya ang sinasabing kapitbahay na laging sablay ang schedule sa pagsasampay. Totoo ba ito, Edna? Pasok. Sinungaling ka, matanda ka! Ang alam! Ang alam mo, di ako lalaman sa'yo! Tama na. Napakasinungaling nito! Nungaling mo yan ba? Kalma lang. Kalma. Ate Edna, diretsahang tanong. Sinasadya mo ba talagang magsampay sa schedule ng paglalaba ni Emily? Hindi po, ma'am. Siya po nananadya, ma'am. Bakit tila bagang napundaw ang mga labada ni Ate Emily ng Lunes, nung nakarang Lunes? Hindi po totoo yan, ma'am. Siya po lagi nanaasar sa akin, ma'am. Sinungaling po yan, ma'am. Maraming kaway sa amin yan. Okay. Ang totoo po yan, ma'am. Hindi ko po hinahawi ko lang po yung sampay yan. Wait! Hindi ko po hinahawi. Marami akong kaaway. Hinahawi ko lang po. Marami akong kaaway. Natural. Dati akong guard. Oo. Bakit may guard pa sa may guard pa sa atin? Walang guard sa atin. Hindi naman sa kanyang sampayan eh. Ako nagpagawa. Siya daw ang nagpagawa, Ate Hindi po, Edna. ma'am. Ma'am, harapan po. Harapan ng bahay ko yun. Harapan. Ando siya sa sulok? Hindi naman kasulat-sulukan. Ikaw nang sinungaling. Sino kaya tama sa amin, ma'am? Ikaw nang sinungaling. Aba, malalaman natin mamaya yan.
nasa harapan mo yung sampayan, Nasa Ate harapan ng Emily. bahay ko, Pero ang isinisigaw mo at sinasabi naman ng barangay ay hindi naman niya pag-aari yon. Pero siya ang nagpagawa. So sa tingin mo ba siya lang may karapatan doon? Hindi po, kasi ma'am, hindi naman po siya talaga nagpagawa, ma'am eh. At tapos mga sampayan niya, ma'am, yung basahan, ang dudumi, sampay po, ma'am. Yun, nandun po, nakasabit yung mga sampayan niya, ang dudumi, hindi nilalaban, pang-asar niya sa akin po. Ay, ma'am! So, okay, nung naglaba kayo nung Monday na nakaschedule, umaga ito, Aling Emily, no? Opo, ma'am. Anong oras mo nakitang nakabalandra na sa sahig ang mga sinampay mo? Sa daanan? Oo. Mga alauna. Ng hapon, so ano nadumihan. pa lang yung parang matutuyo-tuyo pa lang. Oh, dumikit ang dumi. Dumikit. Tinapakan pa ng mga ungas na dumadaan. Yung mga Okay, ungas. yeah. Ay, sinungaling ka talaga! Oh, sino gagawa nun? Hindi ako lumalabas ng ganyang una. Sino gagawa nun? Ang gumagawa ka Diba, ng ma'am? dahilan para may pagkaaway ka na ulit, bagong kaaway. Ano ka? Ano? Ano kita dyan? Ano yung iba yung sinasabi niya? Teka lang. Kasi parang sayang naman ang inyong pag-aaway dahil kayo daw ay maghipag. Pinsan ko yung asawa niya. Kamusta naman yung asawa mo? Anong sinasabi sa pinsan Eh, niya? sabi niya po, ano po, ganyan Hindi, talaga yung ganito, pasensya ma'am. mo na, pero nakakaubos po ng pasensya. Lagi nang asar po nagpaparinig, siya po nagpaparinig. Maputi lang siya, pero maitim hindi niya. Puti. Maitim ako, pero magandang kalooban ko. Okay. Oy, kasamukha mong ugali mo! Itanong niyo pa sa mga kapitbahay. Kasamukha mo na, kapitbahay. Pwede akong utuma. Ako chismis ginagawa doon sa kapitbahay namin. Hindi ka sipsip. Wala po yung ginawa, Ay, kaya hindi. mag-chismis. Ako lumalabas ng bahay, nagalaga ng apo ko, sipsip. Sinungaling. Pero Ate Edna, totoo ba, ikaw naman ang sinasabi mo, si Emily naman, ang maraming Ano po? kaaway. Talaga naman po, ma'am. Ay, ma'am. Bakit siya maraming kaaway? Ay, marami siyang kaaway. Walang personal. Ang trabaho ko yun, ma'am. Tatakbo nga sana akong hindi na lang. Gwardiya nga ako, di ba? Ah, bakit ang isang gwardiya? No, gwardiya, maraming kaaway. Kaya nga matapang, ma'am, kasi pinagwawalik ka niya, gwardiya, ma'am eh. Teka lang, Ate Emily, ha? Okay, dandahan lang tayo. Bakit mo nasabi na gwardiya maraming kaaway? Eh, lagi naninita yan, ma'am. Laging naninita po. Oo, mga Kahit ano hindi yun, hindi ma'am, dapat. sinisita ko Lagi talaga. Lagi niyang pinapansin kasi Lalo na yung mga nagnanakaw doon, sinisita ko talaga. Tumutulong ako. Nakita mo magnanakaw. Ay, sana wala na sanang nanakaw. Dati ako sa gwardiya ng eskwelahan, ma'am. Ay, Kaya nako. parang hinahanap ng katawan ko na tayin ko nga to. Pero hanggang ngayon ba ikaw ay nagagwardya Hindi na po, na? ma'am. 60 Kailan na. ang huli? Retired ka na eh. 45 ako, ma'am. Nung 45, nung ikaw ay nagretiro. Opo, ma'am. Kasi yun nga, ang ayon sa research, ay marami talagang nagrereklamo sa'yo dahil ang tawag daw sa iyo ay gwardyang pakialamera. Ay, tama yan, ma'am. Totoo po yan. Totoo po Ma'am, yan. nakikialam ako pag mali ang ginagawa ng isang tao. Kahit hindi mali Katulad ang ng ginagawa ginagawa mo, niya. Katulad ng ginagawa niya. Sinungaling Ginanyan ka, niya, ma'am. sinampay ko, tapos ipid na. Ay, hindi tinapon totoo sa yan. iba. Talagang nahangin lang yun. Hindi ka nag-iipit ng labahan mo. Nasa Ano? daanan pa naman. Sobrang hangin naman Ay, nun. naman. Ay, naku, wala ka naman hanger. Ang alam ko, yung Wala kang hanger. Relator Love! Thank you, Mama Carla. Nakakatuwa ang community ninyo. Ngayon ako nakakita na talagang kahit magkakamag-anak, pagka pinagawayan, sampayan, talagang itatakwil yung kamag-anak, ano? Parang ang sama naman ng feeling, Aling Emily, na halos lahat ng kamag-anak mo medyo hindi umaayon sa'yo. Pero kung susunod lang tayo doon sa napagkasunduan, MWF kay Emily, di ba? TTHS kay Edna, walang problema sana. Or otherwise, Edna, magkamag-anak din kayo di ba? Kung sakaling kailangan mo talagang magsampay, pwede ng communication, Emily, sandali lang to, wag hindi lang matuyo, di ba? Or, ang iniisip ko lang, Edna, gaano kalayo sa bahay mo ang sampayan? Hindi naman kalayuan, sir. Oh, gaano kalayo? Lalakad ka pa ng ilang hakbang? Dito hanggang lang po. Okay. may kortina Sa bahay mo walang space para maglagay ng sampayan? Wala po. Sa bintana? Wala po. Sa bubong? Wala po kung... Sa may kusina? Maliit po yung bahay namin, sir. Wala talagang mapaglalag. Isang mahabang, ano lang yun, alambre. Basa-basa po kasi, pero pag naglaba ako, hindi po ako nag-spin dry. Wala po. Hindi, alambre lang kasi. Isang mahabang alambre ganun, magkano lang? O baka wala pang 100 pesos ang abutin noon. So, hindi ka naman mong problema. Gumawa ka ng paraan na magkaroon ka ng sarili mong sampayan. So, anytime po pwede kang magsampay. Di ba?
Kasi si Aling Emily, sinasabi niya, siya ang gumagastos doon sa pagpapagawa nung sampayan na yon. Po yan, sir. Iniwal lang po yan na sampayan. So, dati na yung sampayan na Opo, sir. yon. Ganun pa man, para sa akin, kung ako lang ang tatanungin mo, Edna, consummation naman itong si Emily, na tuwing ako'y magsasampay, aawayin ako nito, di ba? Gagawa na lang ako ng paraan doon sa bakod ko na maglagay ng maliit na sampayan. Anytime po pwede kong gamitin. Kasi napakasagwang makita sa magkakapitbahay, yung ganyan nagbabangayan tayo. Sa walang kakwenta-kwentang bagay, sampayan lang. Ang sa akin sa inyo, magkakatabi kayo ng bahay. Pag nagkasulog sa bahay nyo, kayo rin ang magtutulungan. At Aling Emily, tapos na yung ating pagiging security guard. Baguhin na natin, makipagkapwa na tayo sa ating kapitbahay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo, Mama Carla. 10:05 is our time. Babalik ko tayo. Samantala, ang ating oras ganap ng alas 10:05. Nagbukas sa pangalawang bahagi ng ating programa ang awiting De Colores. Inawit sa atin yan ni Jumides Maturan. Yung mga krusilista, naalala ba ninyo yan? Basahin muna natin ang mga text messages ng ating mga tagapakinig si Herbert Ariate. Si Linaho muna. Linaho ng Claridel, Bulacan. Walang modo at walang disiplina kayo magkakapit-bahay. Maghipag pa naman kayo. Galit na. Nagalit na si Aling Linaho. Simpleng problema, hindi nyo maayos? Parang wala kayong Diyos sa puso nyo. Isip nyo masarap ang mamuhay ng walang kaaway. Yan. Galit na si Aling Lina. Evelyn Fortunado, mahirap po. Naggagaling-galingan o nagmamalasakit sa bandang huli. Siya pa ang mapapasama. Dapat po magkasundo na lang sila. Kasi naman, itong si Aling Emily na dating security guard, nag-retire na siya ng pagiging security guard when she was 48. Ngayon, 60 anyos na siya. 45. Ngayon, 60 na siya. 15 years na nagdaan. Hindi pa niya malimutan yung pagiging security guard niya. Feeling niya security pa rin siya, na lahat ng mga hinala niyang mga tingin niya sa ibang tao, mga naglalakad, pag masama hinala niya, haharangin niya at kukwestiyonin niya. Hindi tama yun. Sabi ni Herbert Ariate, siga ng gwardiya. Minsan wala sa hulog manita. Yun, oo nga, wala nga talaga sa hulog pagka ganun. Malalabag mo yung karapatan ng iba. Kung hinala mo lamang, may malang ginagawa, sisitahin mo kaagad. Di ba? Si Marvin Riabad, Brother June, pasensya na po. Wala akong ma-comment. Puro sigawan ang narinig ko. Wala akong naintindihan. Sana magbago na sila. Kawawa naman kapitbahay nila. Ang iingay nila. Magkakamag-anak pa yan, ha? Maghihipag pa yan, ha? Analisa Fragata Roquero, good evening, Dr. Love. Napakasimpleng usapan lang po yan. Kailangan lang po bigayan at maayos sa usapan para sampayan. Huwag na pong palakihin ang issue para po maging okay po silang lahat. Ayan. Lalo pa na magkakamag-anak po sila. Usap lang po kayo ng maayos para walang away. God bless. Maraming salamat. Parang nakakaya yung you will show your laundry, your dirty linens in public, di ba? Launder your dirty linens in public. Parang nakakaya, di ba? Yung mga problema ng mga magkakamag-anak, wag nyo nang ipaalam sa publiko. Kung maaari, kayo na lang. Ang solusyon niyan, bumili ka na lang ng alambre. Magkano lang na may alambre? Yung buong bahay mo, paikutan mo ng alambre hanggang hindi ka na makalabas o di marami ka sampayan. Alright, si Roberto Ignacio na maraming kilalang mga celebrities, mga kaibigan niya, mga celebrities. Sana, di ba? Noong Lunes, nalungkot at umiyak ako kasi sarado na yung Greenbelt 1 and 2 dahil sa demolisyon at renovation ng mall.
Si Taylor Swift, siya ang billionaire ngayon. Nasa Philippine TV na si Nancy McDonough ng Momoland. Sino ba ito mga ito pinagbababanggit dito batang to? Di ko kilala ito mga ito. Si Catriona Gray, yan, si Kat, kilala ko yan. Hindi pa sila hiwalay kay Sam Milby kahit hindi suot ang engagement ring niya. Di ba sabi mo magpapakasal na sila itong taon na ito? Ay nako, itong batang to, ang daming panahon para dyan sa mga artistang yan, ano? Talaga Sana naman. all. Sana all. Sana meron binibigay sa'yo pambili ng ulam yung mga yan, mga buwisit na mga yan. Hindi ka naman kilala. Mabuti siya kilala niya. Pero kung kilala mo ba itong si Taylor Swift na isang bilyonarya na, bibigyan ka kaya niya ng pambili ng pansit canton? Ay, nako. Buhay. Agnes Javier. Hello, Agnes. Magandang gabi. At kumusta sa ating kaibigan kina Nestor? Nestor Dita, tsaka si Raquel. Miss Gigi Alindogan. Magandang gabi po ng Santa Rosa, Laguna. Kaibigan natin yan. Tsaka si Kuti Mercado. Elvira Cabahog. Magandang gabi at happy listening. Maria Rosario sa Avedra, Chacluti. Chato sa Cluti. Evelyn Fortunado, binabati natin ang magandang gabi buat sa Real Quezon. Aba, ito'y kababayan to ni Edna Calleja sa Quezon. Yon. And then si Friends Bucane ay binabati ho natin ng magandang gabi. Si Friends Bucane, sino pa ba? Si Mercy Santos kasi merong binabati itong ating kaibigan na si Mercy Santos si Lina Ho, buwabati na magandang gabi. What's up? Plaridel, Bulacan. Meli Matabang, Peñaranda, magandang gabi Dr. Love. Happy birthday po kay Direk Sheikh Mamaril. Happy birthday! Attendance check po mula sa Tuktukan, Taguig City. Talaga naman, maraming salamat daw, sabi ni Direk Sheikh Mamaril. Tonton, bumabati na magandang gabi. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Alani Hunco, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Angelita Banato ng Pateros, pakibati po anak ko, birthday niya po ngayon. At isama niyo po sa prayer niyo. Maraming salamat. Happy birthday to you, although hindi nabanggit ang pangalan. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Edgar Advincula Parado. Si Tweety Bird ay nakikinig sa atin ngayon. Tweety Bird. Magandang gabi sa iyo, Tweety Bird. Kumusta na ang negosyo? Napaka-yamanan yan. Happy birthday din po kay Tito ko Benito Santillan. Happy birthday! Si Tito Ben Santillan ay nagbo-birthday ngayon. Maraming salamat po sa inyong pinadalang merienda namin ngayong gabi. Birthday! Wow! Pansit Canton at saka toko at baboy. Okay na yan sa akin. Alam mo, ako anong hinahanap ko ngayon, Jen? Naghahanap ako ng mabibilan ng isaw. Parang ang sarap kumain ng isaw at saka ng kanin. Nakakamay ka. Yung sigurado lang na malinis yung isaw, Kasi merong isaw na Hoy, ang isaw, yan? Baboy. Hindi, manok. Hindi ba yan yung Saan kaya may mabibili? Papahanap natin sa driver, mami, maghanap tayo ng isaw. At parang gusto kong kumain. Pagdating ko sa bahay, may suka na medyo maanghang ng konti. Marvin Riabad, magandang gabi ng North Caloocan. Maricel Espino, Irish Joy Flores ng Bohol, ng Taguig City. Happy 70th birthday, Ma. I love you. Happy birthday! Kay Irene Flores Bohol ng Taguig City. She's celebrating her 70th birthday. Happy birthday po. Ito si Mercy Santos. Good evening, Pards. Pakibati ng happy listening sina Zenny Raimundo, Digna, Lilibeth at Elsie Flores. Ang pagbati buot po kay Engineer Mercy Santos. Engineer Mercy, pakatawagan mo ang ating birthday celebrant si Zenny Raimundo. Since sa Sabado tayo magla-lunch, itanong mo kung pwede siya mag-order ng isaw. Yung bituan ng manok.
Parang ang sarap kainin naman, ano? Kahit mga 20 steak, palagay ko, kaya kong kainin yan. Oo. Tapos magkakamay ka, may kaning lamig, may kape ka. Patay tayo dyan. Paklay, good evening po from Palo, Leyte. With my wife, Cora, we're both senior citizens. Paklay, Paklay ng Palo, Leyte. Magandang gabi sa inyo. At Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City. Thank you so much. We have 32 minutes after 10 o'clock. Pagbabalik po natin ang liham kasaysayan ni Mitch ng Pasay City. That's the prayer St. Francis. Inawit sa atin ni Ryan Cabiab at ang kanyang mga talents. 10:37 right now. Magandang gabi. May magandang balitang itinek sa akin ng ating pamangkin si Giorgio Serafica Esteban. Sabi niya, ay nakikinig ngayon si Mama Emma. Magandang gabi kay Mama Emma. I hope you're enjoying the music that we're featuring tonight. Bukas na yung mga paborito mong awitin, ha? Meron palang mabibili sa online ng, ang tawag dito, ng isaw. Uy, meron pala. Pwede ka mag-order. Bukas, umaga pagising, magpapa-order ako. Yun nga lang, lulutuin mo na lang siya. Pero timplado na yan. Yun, timplado na yan. Good evening and happy listening sa mga barkada natin. Mariví Viola ng Baguio, Elizabeth Villa Gonzalo ng Makati at Myra Bulisay Lee ng Quezon City. And syempre, nandyan yung ating kumare na si Zenny Dayang Hirang. Good evening and happy listening po sa inyong lahat. Narito ang liham kasaysayan ni Mitch. Ang wika ni Mitch, Dear Dr. Love, ako po si Mitch, 23 years old, mula sa Pasay City. Dr. Love, new listener po ako at ikinukonsidera ko pong swerte po ako na natuklasan ko ang inyong programa. Tingin ko po isang malaking tulong na makarinig po ng payo mula sa inyo. Gusto ko po sana kasi na ilapit sa inyo ang pinoproblema ko nitong mga nagdaang panahon. Meron po akong boyfriend. 1 taon pa lamang po kami at para bang kung titingnan ko parang napakaseryoso na ng aming relasyon. Legal po kami both sides at boto po talaga ang mga magulang ko sa kanya. Kaya nga lamang po, ang pinoproblema ko po ay ang mga kapatid niyang babae. Noong nakaraan po kasi, nagbiro si tita, ang mama po niya. Ang sabi niya, kung papayag daw po ba akong makasal sa kanyang anak after 2 years, meaning po sa ika-25 years old ko po. Kinilig po ako dito pero ang nakakainis po ay ang mga biglang parinig ng kanyang mga kapatid na babae. Meron po kasing 3 kapatid na babae ang boyfriend ko at lahat po sila ay tila baga ayaw sa akin. Hindi ko po alam ang dahilan pero lahat naman po ng pakikisama ginawa ko sa kanila. Imagine, Dr. Love. Ang mga parinig nila sa akin ay sip-sip daw po ako. Malandi. Plastic. Hindi ko po alam kung saan nila ito nakukuha, paano ako naging sip-sip. Sa sobrang hiya ko nga po, ayokong pumunta ng mag-isa sa kanilang bahay. Paano po ako naging malandi? Taong bahay po ako, Dr. Love. Bahay, trabaho lang po ako at hindi rin po ako paladikit sa mga lalaki. May isang beses pa nga po, Dr. Love, chinat nila ako sa messenger at diretsyong sinabing ayaw nila sa akin. Mas may better daw po para sa kanilang bunso, which is yung boyfriend ko. Ano po ba ang gagawin ko? Sa tuwing sinasabi ko naman po sa boyfriend ko, wala naman po siyang magawa. Gawa ng mga ate niya po ang mga yun. Pero hindi po okay sa akin na binabastos-bastos po nila ako. Palagi po yan, Dr. Love. Sa tuwing pupunta ako, hindi mimintis na hindi sila magparinig.
Ito naman pong nanay ng boyfriend ko, hindi ko malaman kung talaga po bang hindi niya naririnig o sadyang pinababayaan niya po mga anak niyang bastos. Meron pa nga pong pagkakataon na kasabay nila akong mag-dinner at sinabi sa harapan mismo naming mag-boyfriend at ng kanilang magulang na nawalan sila ng ganang kumain dahil may kasamang feeling kapamilya. Dr. Love, mahal na mahal ko ang boyfriend ko pero hindi ko na po alam kung kaya po bang makisama sa Tres Marias niyang ate na napakademonyita ng pag-uugali. I need your advice, Dr. Love. Maraming salamat buhat kay Mitch. Si Mitch po ay 23 anyos pa lamang. Bata pa naman si Mitch. 1 year pa lamang silang magsyota nung kanyang boyfriend. At yung kanyang yung kanyang boyfriend ay may 3 ate. Yan. At saka yung nanay. Yung 3 ate ayaw sa kanya. At balahura ang bibig. Yan. Balahura ang bunganga. Hindi pala bibig. Bunganga. Kasi binabastos siya. Saan ka naman nakakita ng tawag dito, ng bisita ng nanay mo, girlfriend ng kapatid mo. Nandun sa bahay niyo, nagdi-dinner kayo. Tatayo kayo at sasabihin yung nawalan kayo ng ganang kumain kasi meron kayong kasama doon na feeling kapamilya. Laking kabastusan yan. Indikasyon ito na yung nanay ng boyfriend mo ay walang kontrol at hindi na disiplina ang kanyang 3 matatandang babaeng anak. Sa akin yan, lalamasin ko lang asin ang bunganga niyan. Kung hindi niyo ako kayang respetuhin sa harap ko, babasusin niyo yung bisita natin, wag na kayo sumama. Kasi magre-reflect yan sa pagkatao niyo. Ang tanong ko ngayon, Mitch, ano ang sinasabi ng boyfriend mo at ilang taon na ba ang boyfriend mo? Kasi gusto kong sabihin sa'yo, the hell I care. Kahit nga kung anong sabihin ng mga hipag na hilaw mo, gagalitin ko lang yan. No? Pero ganun no? The hell I care. Hindi naman ikaw papakisamahan ko. Siguruhin mo lang na kung magpapakasal kayo, hindi kayo titigil dun sa bahay na yon. Kasi kung doon kayo titigil, yan. Ngayon, kung ang iyong boyfriend takot doon sa kanyang mga kapatid na babae na atin niya, kahit mali ang ginagawa ng kanyang mga kapatid, takot siya at sumusunod siya, ay problema mo yan, Mitch. Problema mo yan. Kung ikaw magpapakasal, ha? Ngayon, kung yung boyfriend mo lalaking may nakalawit sa kanya at pwede niyang ipaglaban yung inyong relasyon, teka muna, asawa ko to respetuhin nyo. Kasi asawa ko na ito Di ba? O mapapangasawa ko ito She deserves to be respected by my sisters, of all people. Kung hindi nila kayang gawin yon, yung boyfriend mo, kinakailangang magdesisyon. Sabihin ng boyfriend mo, pagpapasensyahan mo na, pero hindi tayo titira dyan sa bahay na yan na kasama ng aking mga kapatid dahil hindi magiging magandang buhay natin. Ito ang mga bagay na dapat mo i-consider. Kung hindi kaya kang ipaglaban ng iyong boyfriend na 1 taon mo palang boyfriend, kung hindi kanya kayang ipaglaban, sakit ng ulo yan pagdating ng araw. Kung ipaglalaban ka niya at nakikita mong ipaglalaban ka ng boyfriend mo, pwede kang tumayo at ipaglaban mo rin ang inyong relasyon. Otherwise, kung matitiklop ang boyfriend mo ng kanyang mga kapatid kahit mali ang ginagawa ay hindi siya kikibo, mag-isip ka na at magharap ka ng ibang magiging boyfriend na po pwedeng magprotekta sa iyo at sa inyong relasyon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Ang ating oras ganap ng 10:46 ng gabi at sapagkat ngayon po ay Miyerkules,
Marami ang nag-aantabay sa panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilaya namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay nang naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Well, kabangon ang awiting sa iyo lamang.
Pansamantala ay magpapaalam po ang inyong lingkod at magbabalik bukas, araw ng Huwebes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Dito rin po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, ang ating General Manager, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Production Manager, Alvin Maanyo, Operations Manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jen Ganda Morales at Mike Santi Leon, ang ating Technical Director ngayong gabi na isang malaking karangalan na nakasama natin, Direct Joey Perez, ang radio studio technician natin, si Rome Ortigas, at ang PA and avid operator, Mike Bulay-Og. Ito po si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem. May each day